Sa pagbili ng digital na laro, akala mo pag-aari mo na ito. Pero sa ngayon, may kill switch sa isang server sa Montreal, isang piraso ng code na sadyang ginawa para burahin ang larong binili mo na parang hindi ito kailanman umiral. Walang abiso o refund, bigla na lang mawawala. Sinabi ng gaming industry sa European Union, imposible raw pigilan ang switch at aabutin ng milyon-milyon. Ngunit hindi lang ito mala, kundi kasinungalingan pa. May ilang pasaway na inhinyero ang nagpakitang kayang isalba ang mga larong ito nang halos walang gastos. Bakit ayaw ng industriya gawin ito? Tulad ng karamihang misteryo, nagsisimula ito sa pagpatay. Kabanata 1, Pagbitay sa The Crew. Ipinakita ng Ubisoft ang tunay nilang saloobin sa mga manlalaro noong Marso 31, 2024. Iyon ang araw na ini-activate nila ang Kill Switch sa The Crew, isang online lamang na kompetitibong laro ng karera na tumakbo ng halos isang dekada. Ganun lang, nawala na ito. Milyong-milyong manlalaro ang biglang na-lockout at wala nang paraan para makabalik. Ang dahilan, paparating na pagbabago sa server infrastructure at mga limitasyon sa lisensya. Malabong corporate na paliwanag ito at baka kapani-paniwala pa yon kung pinatay lang ng Ubisoft ang servers pero nagpatuloy pa sila. Noong Abril ng taon din yon, sinimulan ng Ubisoft bawiin ang lisensya ng mga manlalaro gamit ang Ubisoft Connect. Gamit ang Digital Rights Management o DRM, pinipigilan nila ang mga gamer mag-download o magtago ng game files at kung minsan ay walang anumang refund. Para sa mga hindi mahilig sa online games, isipin mong parang umorder ka ng sandwich sa restaurant, kumagat ka na at nasa kalagitnaan ka na ng pagkain mo. Paglabas ng chef mula sa kusina, kinuha niya ang sandwich at kinain ito sa harap mo. Mas nakakabaliw, nangyayari ito sa lahat ng tao sa restaurant sabay-sabay. Pero igit pa ito sa isang kumpanya na may kaduda-dudang kasaysayan na niloloko ang kanilang mga customer ng 60 hanggang $80 bawat isa. Delikado itong halimbawa na pwedeng tularan ng gaming industry. May nagsabi sa Reddit na ito ang pinakamalungkot at pinakawalang awang desisyon sa kasaysayan ng gaming, habang isa naman ang tinawag itong kasuklam-suklam na asal na dapat itigil at gawing ilegal. Gaya ng sabi ng Engadget, paalala ito na bilang consumer, wala tayong tunay na pagmamay-ari. Nabubuhay tayo sa mundo kung saan tinatanggal ng streaming service ang paboritong serye kapag masyado nitong natatabunan ang bagong palabas nila. Pwede ring pitikin ng studio executive ang daliri at mawala ang pelikula para sa tax write-off. Posible bang mangyari rin ito sa video game at mapunta tayo sa parehong delikadong sitwasyon? Hindi ito internet paranoia. Noong unang bahagi ng 2024, sinabi ni Philip Tremblay, ang direktor ng subscription sa Ubisoft, sa isang pampublikong pahayag, napansin namin na sanay ang mga gamer na hawak at pagmamay-ari nila ang kanilang mga laro. Iyan ang pagbabagong kailangan sa mga consumer. Sanay na silang hindi pagmamay-ari ang CD o DVD collection nila pero mas mabagal ito sa mga laro. Mahalaga na maging komportable kang hindi mo pagmamay-ari ang laro mo. Mas malaki ang kinikita ng kumpanya sa subscription kaysa isang bayad lang. Kung ayaw ka na nilang paglaruin o bigyan ng access sa files ng laro, problema mo na yon. Anong gagawin mo? Dalhin mo sa forums, mag-review bomb ka sa Steam, wala namang pakialam mga yan. Pero ngayon, iba na. Yung pagbura ng Ubisoft sa The Crew ang naging huling patak. Ngayon, may aksyon na ang mga gamer. Dito papasok si Ross Scott, isang habangbuhay na gamer at machinimator mula Baton Rouge, Louisiana. Karamihan ng adult life niya ay ginugol bilang matapang na tagapagtanggol ng artistic preservation sa gaming. Noong 2019, tinawag niyang panlilinlang ang games bilang serbisyo kaysa produkto. Matapos patayin ng Ubisoft ang The Crew, naging isa siya sa pinakamaingay na tumutol. Tinawag niya itong pag-atake sa karapatan ng consumer at pagpapanatili ng media. Makatuwiran na siya ang magsimula ng Stop Killing Games, isang kilusan na may tiyak at konkretong layunin. Dalhin ang isyong ito sa korte at itulak ang mga batas laban sa publisher ng video game na sumisira sa mga laro at iniiwan ang customer para sa tubo. Kung may perpektong pagkakataon para dito, ito na ang The Crew. Kadalasan itong gumana bilang isang single player na karanasan na may online functionality lang para mapanatili ang palaging naka-DRM nito. Kung hindi mapipigilan ang pagbagsak doon, hindi na talaga ito mapipigilan. Ang Parlamento ng Europa ang magiging larangan ng labanan para sa kinabukasan ng gaming. Mukhang may matibay na kaso ang Stop Killing Games dahil sa milyon-milyong lagda mula sa mga online na taga-suporta at tunay na pag-angat ng suporta. Pero may alas din ang industriya ng gaming. Kabanata 2 sa loob ng pagdinig ng EU. Noong Abril 16, 2026, dinala ni Ross Scott at Moritz Katzner ang laban sa pagdinig ng EU Parliament kung saan nagkaroon sila ng minsan sa buhay na pagkakataong iharap ang kanilang kaso.
Sa loob lamang ng 2 taon, nakalikom ito ng hindi pa nangyayaring antas ng suporta mula sa mga karaniwang mamimili na sawang-sawa na sa pagtrato sa kanila ng industriya ng gaming na parang pinipiga lang para sa pera. Bilang isang European Citizens Initiative, umabot na ito ng 1.25 milyong lagda pagsapit ng kalagitnaan ng 2025 sapat na para mapuno ang Roman Colosseum ng 25 beses. At sa kabila ng ilang mga nagdududa sa online na komunidad, hindi ito napigilan. Kahit may hadlang sa technical na pag-unawa ng mga campaigner at mambabatas ng EU, matagumpay pa ring naipaliwanag dina Ross at Moritz ang kanilang panig. Ayon kay consultant Daniel Andruska, ang mga larong ginawa 20 taon nang nakalipas ay gumagana pa, pero ang mga larong ginawa 3 taon pa lang ang nakalipas ay hindi na. Desisyon ito sa disenyo at negosyo. Diretsong sinabi ni Andruska ang tunay na dahilan ng madilim na katotohanan dito na hindi ito tungkol sa likas na limitasyon sa pagpapatakbo ng ilang uri ng laro. Tungkol ito sa banta ng planadong pagkaluma. Sinabi ni Ross na maliit lang ang budget ng laro para sa end-of-life planning, pero madalas mali ang mga numerong yon dahil kasama ang mga tampok na di naman kailangan sa offline na laro. Kahit marami nang sumusuporta sa Stop Killing Games movement para mapansin ng mambabatas, mahirap pa ring labanan ang malalaking multi-milyong dolyar na korporasyon. Tanong, anong paliwanag ang may bibigay nila sa mga gawaing laban sa consumer? Sagot, isang tusong katwiran. Gamit ang maraming technical na paliwanag para tabunan ng usapan, hindi para linawin. Kung sapat na komplikado ang lengguwahe, maaring hindi sapat ang kaalaman ng mga mambabatas at ng publiko sa teknolohiya para maintindihan ito. Ang opisyal na pahayag ng Video Games Europe ay nagsabi, sa bahagi, na ang mga pribadong server ay hindi laging isang praktikal na alternatibong opsyon para sa mga manlalaro dahil ang mga protection para sa seguridad ng datos ng mga manlalaro, pagtanggal ng ilegal na nilalaman at paglaban sa hindi ligtas na nilalaman ng komunidad ay mawawala at maiiwan ang mga may-ari ng karapatan na mananagot. Maraming laro ang para lang online. Sa madaling salita, malilimitahan ang mga pagpipilian ng developer dahil magiging sobrang mahal gawin ang mga larong ito. Maraming mali dito na magagawa nating himayin ng mabuti gamit ang mga sikreto na nakuha natin. Ngunit may isang bahagi rito na kapansin-pansing mahina dahil may simpleng ideya sa pinakapuso ng isyong ito. Hindi dapat pabayaan ang mga laro na walang end-of-life plan para palitan ang DRM online-only features. Ang panganib ay mapapabora ng hindi pantay na kaalaman ang mga corporate lobbyist. Karaniwan ding nerbiyoso at ayaw sa pagbabago ang mga politiko. Kung magamit ng mga kumpanya ang koneksyon ng gaming industry at mapanirang sistema, maaaring maloko nila ang mga politiko. Walang politiko ang gustong pumirma sa batas na nadulot ng pagbagsak ng sektor ng ekonomiya. Takot ang nais nilang itanim sa lahat gamit ang ganitong pananalita. Para makita ang totoong dahilan sa likod ng palusot ng mga korporasyon, dapat nating suriin ang code ng mga laro. Kabanata 3, Anatomiya ng Kill Switch. Ang pagpatay ng isang laro at ng mga server nito ay hindi parang pag-iimpake lang at pag-uwi. Mas kalintulad ito ng pagtatangkang putulin ang tamang mga wire habang dinidisarmahan ang isang aktibong bomba. Isang maling galaw lang at maaring maapektuhan ang mga larong gusto mong pagkakitaan. Karaniwan, ang online live service na laro ay mahigit 500 microservices at heartbeat pings na aktibo. May mga data center ang Ubisoft sa iba't ibang bansa at nasa Montreal ang mga central server nito kung saan dumaraan ang lahat ng aktibong release sa roster ng Ubisoft at magkakaugnay sa isa't isa. Ano ang ibig sabihin nito? Mas komplikado at magastos ang kill switch para sa mga kumpanyang ito kaysa sa ipinapahiwatig nila. Abot daan-daang libong dolyar ang gastos. Ang pagsasaayos ng mga microservice ay parang paggiba sa ibabang 24 na palapag ng skyscraper habang umaasang tatayo pa rin ang 40 palapag sa itaas. Isang pagkakamali lang ay maaring magdulot ng problema sa maraming server at isa panganib ang milyon-milyong dolyar. Bakit pa ito susubukan? Ang mga server na may microtransactions ay nananatiling kumikita. Ang pagsara ng live service na laro at pagbawi ng lisensya ay maaaring mawalan ng mga nagbabayad na customer. Sulit ba ito? May mga puwersang hindi natin lubos na unawaan, may mga motibo at insentibong nakatago sa likod ng dahilan na magastos panatilihin ang sistemang ito. Hindi naman hinihiling ng Stop Killing Games na suportahan ng industriya ang mga server habang buhay. Isa sa hiling ng Stop Killing Games ay magkaroon ng end-of-life plan ang bawat live service na laro. Ibig sabihin, maaaring ma-update ang laro para magamit offline o mabibigyan ng mga kasangkapan ang mga independent developer para makapagbukas ng sarili nilang mga server. Isa na namang bagay na parang laging may libu-libong dahilan ang bawat kumpanya. Malaking mababago sa paggawa ng laro ang pagdagdag ng functionality na ito, bukod pa sa milyon-milyong dagdag gasto sa development.
At baka maintindihan pa namin yan kung wala kaming matibay na ebidensya na taliwas dito. Kabanata 4, ang plano ng Velin. Nawawala ng saysay ang argumento na imposibleng maglabas ng open source tools ang malalaking publisher gaya ng Ubisoft dahil nagawa na ito ng mas maliit na studio na Velin Studios. Nakuha nila ang puso ng mga gamer kahit saan. Nang isinara ng kanilang minamahal na kultong multiplayer na Knockout City ang mga server nito noong Hunyo 2023, inakala ng mga manlalaro na isa na naman itong promising na live service experience na mawawala na lang. Pero sa pagkakataong ito, iba ang mangyayari. Sobrang iba. Imbes na gawing tahimik at solemne ang sunset event at ilagay lang ito sa maliit na pahabol na abiso, ginawa ni Velin itong malaking selebrasyon bilang pasasalamat sa kanilang tagahanga. Bilang bahagi ng kanilang pamamaalam, nagdaos pa sila ng isang closing competition na may premyong $25,000. Maganda na sana yon bilang isang kilos, pero dadagdagan pa nila ito at tatalunin pa nila ang mga kumpanyang 10 beses na mas malaki kaysa sa kanila. Bago isinara ang laro, inilabas nila ito bilang standalone Windows executable na may private server support. Ibig sabihin, kahit sino na may alam ay pwedeng gumawa ng sariling server ng libre at panghabang buhay. Sapat na ito para kabahan ng isang mataas na opisyal sa gaming industry. Nag-atas si Velin ng grupo ng developer para gawing bersyong pwedeng i-host ng pribado ang laro. Inalis nila ang mga lisensyadong nilalaman, tinanggal ang mga sistema ng pagkakakitaan at binago ito para maging isang bagay na pwedeng mabuhay ng mag-isa. At ayon sa mga ulat, ang gastos ay nasa 0.5% lang ng kabuuang development budget ng laro. 3 buwan ang proseso, pero dahil dito ginawang immortal ang laro. Para kay Josh Harrison, direktor ng marketing ng Velin Studios, sulit ang investment nila. Sabi niya, ito ang pinakamalaking ginawa namin para maging positibo ang pagtanggap sa Sunset. Nakatanggap ito ng magandang publisidad at reaksyon mula sa mga manlalaro at pinanatili nitong buhay ang larong pinaghirapan ng lahat sa studio kahit naka-offline na ang live server. Kung kaya ng indie studio gumawa ng sunset patch, bakit di magawa ng $1 billion na kumpanya gaya ng Ubisoft? Madalas, di sila direktang sumasagot at binabago pa ang taktika. Kabanata 5, ang mito ng seguridad. Mahinang argumento laban sa Stop Killing Games movement, ang sabi ng open source patches para sa mga sunsetted na laro ay magdudulot ng panganib sa seguridad at magpapabor sa mga hacker. Isa sa mga pangunahing tagapagtaguyod nito ay ang controversial na game developer at internet personality na si Jason Torhall, mas kilala bilang Pirate Software. Habang ang mga pribadong server na ginawa mula sa source code ay tiyak na kailangang harapin ang mga masasamang elemento, ang paggamit nito bilang dahilan para tuluyang tanggihan ang post-sunset patches ay hindi katanggap-tanggap. Dahil sa patuloy na pag-unlad ng anti-cheating software sa mga laro, mahirap na itong magamit ng mga hacker bilang gabay para makialam sa mga larong may aktibong server support. Bagamat ang pagtatago ng code ay ayon sa doktrinang security through obscurity, kadalasang sinasabing ito ay ilusyon ng seguridad at hindi tunay na hakbang para rito. Isa sa pinakamalaking patibong para sa mga game developer ay maaaring hindi pa nila kayang aminin. Kabanata 6, ang patibong ng middleware. May mahalagang bahagi sa paggawa ng laro na madalas iwasan pag-usapan, ang middleware na maaaring susi sa lahat ng ito. Para itong espesyal na tulay sa pagitan ng game engine at ilang konektadong digital na tampok mula animasyon hanggang tunog. May mga programmer na tinuturing ang middleware na parang pandikit na nagdurugtong sa iba't ibang bahagi ng software. Isipin mo sina Havok, Wise, Autodesk at Nvidia at hindi ito maliit na bahagi ng kabuuan. Ang middleware na lisensyado mula sa lahat ng mga external na kumpanyang ito ay minsan umaabot ng 15 hanggang 20% ng codebase ng isang live service na laro. Dito bumabangga ang mga utopiang ideya ng kilusang Stop Killing Games sa matibay na pader. Sa proprietary middleware na naka-embed sa server-side code, hindi ito pagmamay-ari ng mga developer at wala silang legal na karapatang ipamahagi ito. Ito ang lason na nakatago sa loob ng live service code. Ibig sabihin, sa totoong kahulugan, hindi lang ikaw ang hindi nagmamay-ari ng laro, pati na rin ang mga nagbenta nito sa iyo ay hindi rin ito ganap na pagmamay-ari. Ang mga kontrata sa pagitan ng mga negosyo ay sinasakal lang lahat at binawasak ang mga karapatan ng mga mamimili sa kanilang mga binibili sa proseso. Ang ganitong gawain sa industriya ang dahilan kung bakit mabigat ang kalagayan ng live service industry para sa mga manlalaro ngayon. Dapat nating tanungin, gaano na ito kalala? Kabanata 7, ang survival rate. Sa ngayon, ang mga live service na laro ay nasa bubble na malapit ng pumutok.
83% ng mga live service na laro na inilunsad mula 2020 ay nagsara na sa loob ng 3 taon, tinatala ng Stop Killing Games ang mga patay na laro. Noong Abril 2026, umabot na sa 441 ang bilang ng mga larong hindi na maaaring laruin sa kahit anong paraan. Noong 2026 malaki ang binawas ng Sony sa live service plans nila dahil sa mababang kita. Gaano kalala? Sa totoo lang, kinansela nila ang 8 sa 12 ipinangakong live service games na nakatakdasa ng ilabas pagsapit ng 2025. Hindi lang ito tungkol sa Sony. Sa industriya, naging laman ng balita ang mga pumalpak na larong tulad ng The Cube Save Us, Highguard, Concord at Radical Heights. Noong 2018, ano ang nag-uugnay sa mga ito? Kahit milyon-milyon ang ginastos, wala sa kanila tumagal ng lampas 6 na buwan. Ang mga larong ito ay nasa gitna ng matinding krisis, isang game apocalypse na magbuubura sa mga taong pinaghirapan ng libu-libong developer. Sa ngayon, EU na lang ang tila huling depensa para sa isang henerasyon ng digital media. Gaano kalaki ang nakataya rito? Kabanata 8, ang huling patch. Nasa sangandaan tayo ngayon, hindi lang para sa gaming, kundi pati sa digital media. Papunta ba tayo sa isang mundo kung saan kapag nagbayad ka para sa isang bagay, talagang yun na ito habang buhay? O sa isang mundo kung saan ang pagbili ay parang pagrenta lang na may dagdag na proseso? Sa kasalukuyang modelo, bawat laro, pelikula, e-book o software ay maaring may nakatagong tali na pwedeng hilahin kahit kailan. Magkakaroon tayo ng malinaw na ideya kung anong hinaharap ang papasukin natin pagsapit ng kalagitnaan ng 2026. Ayon sa paunang agenda na inilathala matapos ang pagdinig, Hulyo 27, opisyal na tutugon ang komisyon sa panukalang batas. Ang panahon mula ngayon hanggang sa araw na yon ay nagiging tunay na kapanapanabik, hindi lang para sa mga tagahanga ng gaming, kundi pati na rin sa mga tagapagtaguyod ng digital rights, mga tagapangalaga ng media, at mga kumpanyang nagsisikap na mapalaki ang kanilang kita. Mas matindi ang naging pagdinig kaysa sa inaasahan ng marami, kung saan malinaw na nailahad din na Ross at ng kanyang grupo ang matibay na dahilan para sa mga moral na prinsipyo sa likod ng kilusan. Ngunit nananatiling nakabitin pa rin ng kapalaran. Kung maganda ang resulta para sa Stop Killing Games at mga manlalaro, posibleng makatulong ang kilusan na maisama ang Sunset Standard Provision sa Digital Fairness Act. Ito ay isang panukalang batas para sa karapatan ng mga mamimili na partikular na idinisenyo upang protektahan ang mga tao sa online na mundo. Sa ilalim ng ganitong uri ng balangkas, ang mga laro na ilalabas pagkatapos ng isang takdang panahon ay hindi basta-basta ilalabas at mawawala na lang sa kawalan. Kailangan nilang magkaroon ng maayos na plano sa pagtatapos ng suporta. Kahit matapos ang suporta ng server, pagmamay-ari pa rin ng mga manlalaro ang binili nilang laro sa ilang anyo. May isa pang panig dito. May bulong-bulungan sa komisyon tungkol sa pagbawas sa DFA. Baka raw magdulot ito ng sobrang regulasyon at bumaba ang kakayahan nilang makipagsabayan sa ibang bansa sa ekonomiya. Kaakit-akit ang ideolohiyang ito sa malalaking korporasyon, kaya unti-unting nababawasan ang karapatan ng mga mamimili sa Amerika. Kung mananaig ang pilosopiyang ito, masasayang ang lahat ng pagsisikap ng Stop Killing Games. Sabi ni Ross, mas malaki ang tsansa niya sa EU kaysa mga hukuman sa US. Saan kaya papanig ang timbangan? Panahon lang ang makakaalam. Tayo pa rin ang may hawak ng kinabukasan. Ang susunod na mangyayari ay magpapakita kung ano ang ibig sabihin ng pagmamay-ari sa digital na mundo. Maliit na bahagi pa lang ito ng masasamang gawain ng industriya ng video game. Alamin kung gaano kadaya ang mga video game company at kung bakit takot ang EA maglabas ng bagong Sims o panoorin mo na lang ito.